In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Siyempre, lahat ng nangyayari ngayon sa crypto at sa global stock market. Ang punot dulo niyan ay ang tariff medicine ni President Donald Trump at ayon sa kanya, sometimes you have to take medicine to fix something. Kahit nagdudulot ito ng matinding pagbagsak sa global stock markets at tila bumalik agad yung correlation ni BTC sa equities. Silipin din natin yung pagbabago sa short-term price action ni BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. April 7 kahapon, biglang bumagsak ang stock futures ng US nang magbukas ito. Nagsimula lahat ang takot ng mga investors noong April 5 pa, kung saan ipinatupad ang 10% tariff para sa lahat ng inaangkat na goods ng US at mas mataas pa sa ilang bansa tulad ng sa China 34%, EU 20% at Japan 24%. Alam naman natin na kahit maliit na tariff news ay kayang yumanig sa market. Paano pa kaya kung ganyan kalaki at sabay-sabay? Kaya hindi nakakapagtaka na nanlumo ang mga investors. Nasundan agad ito ng malakihang epekto sa crypto price. Si Bitcoin bumaba ng lagpas 7% sa loob ng 24 hours, lumagapak, bumisita sa 74,000 price level at nakapagbuo ng another lower low, which is sa mga previous analysis bearish bias natin, ipinakita na natin ang ganong senaryo sa inyo. Habang si Ethereum lagpas 12% ang ibinagsak, trading around 1,500, samantala umabot sa 8% ang nabawa sa total crypto market cap na pumalo sa $2.5 trillion. Matindi pa rin ang extreme fear na nararamdaman ng mga investors na makikita natin sa Crypto Fear and Greed Index. Bakit nga ba ganito kalaki ang naging reaksyon? Ayon kay Charlie Sherry, Head of Finance sa BTC Markets, isang Australian exchange, normal lang daw ito sa crypto dahil mas manipis ang liquidity tuwing Sunday. Kaya konting sell-off ay pwedeng magpabagsak ng malaki sa price. Pero malinaw naman ang ugat, walang misteryoso sa trigger dahil rattled ang macro market sa mga taripa ni Trump. Kaya biglang uncertain ang global trade. Yung iba namang traders positibo pa rin, sinasabi nilang posibleng biglang mag-breakout si BTC anytime. Nabanggit din ni Arthur Hayes, co-founder ng BitMEX, na nagsasabing pwede pang magresulta sa Bitcoin rally ito, lalo't kapag pinag-uusapan na ang uncertainty at ang papel ni BTC bilang hedge. Sa kabilang banda, hindi lang crypto ang bumulusok pababa, pati US stock, futures ng S&P 500 bumaba ng halos 4%, Dow Jones Industrial average futures lampas ng 8% ang lagapak ayon sa Google Finance. Pero as the time of recording, nakikitaan na natin ito ng bounce. Ayon pa sa Cobasi letter, pumasok na raw sa bear market territory ang S&P 500 futures at nagsunog ng average $400 billion per trading day ang US stock market sa nakaraang 32 days. Sobrang bangungot para sa mga equities investors. Si Tom Dunleavy naman, managing partner sa MV Global, sinabing baka ito na ang worst 3-day move for US stocks of all time kung mag-hold ang current futures. Samantala si Bill Ackman, isang billionaire investors na friendly sa crypto, nagsabing baka i-postpone ni Trump ang tariffs para bigyan ng chance na mag-counter offer ang mga bansa. Pero sa April 6 statement naman ni Trump sa Truth Social, lalo nang nagdoble ito sa taripa. Binanggit ang malaking financial deficits ng US kontra China, EU at iba pang bansa at sinabing the only way this problem can be cured is with tariffs. They are now bringing tens of billions into the USA. Nang tanungin naman siya kung alam ba niyang nagkoko siya ng market sell-off, sumagot siyang hindi raw intentional, pero sometimes you have to take medicine to fix something. Samantala, sa isang interview ni US National Economic Council Director Kevin Hassett, more than 50 countries na raw ang nakikipag-ugnayan kay Trump para sa bagong trade deals. Malamang kasi ayaw nilang matalo ng husto sa taripa. Sabi rin ni US Treasury Secretary Scott Bessent, huwag daw gumante ng taripa ang ibang bansa kasi ito pa lang daw ang high end of the number, implying na pwede pang tumaas kung palaban din ang mga alay or kalaban na bansa. Ngayon, tingnan din natin ang sitwasyon kay Bitcoin. Pumasok daw tayo sa tinawag ng iba na Black Monday 2.0. Sobrang lakas ng hatak ng tariff scenario na parang lahat ng usapan tungkol sa CPI o inflation data ay pumapangalawa na lang. Nakita din ang death cross sa BTC USD daily chart kung saan bumaba na ang 50-day moving average sa ilalim ng 200-day moving average. Typical na bearish signal. Nakita ng maraming trader ang Bitcoin price na parang bumabalik sa 2021 levels. Bumagsak nga ito below 75,000 first time since November
November at halos lahat ng bull market support lines ay nabasag. May nagsasabing this is BTC's last chance to maintain macro uptrend structure. Pag nagpatuloy pa, baka mahulog pa tayo sa mga dating cycle lows, isama pa ang possibility na magre-release pa ng mas maraming taripa by April 9 per Commerce Secretary Howard Lutnick. Kaya malamang magpapatuloy pa ang volatility. Halos walang pumapansin na may paparating na US inflation data, CPI at PPI sa April 10 and 11 dahil mas nakatutok ang market sa taripa ni Trump. Si Fed Chair Jerome Powell dating sinabi na posibleng mahirap i-assess ang inflation effect ng tariffs ng maaga. Pero inaasahan pa rin ng iba na mag-i-ease ang monetary policy. Ang CME Fed Watch Tool nga nagpapakita ng mas mataas na chance na may 0.25% rate cut sa Fed's May meeting. Mas maaga kaysa inaasahan. May nagsasabing baka magkaroon ng emergency rate cut pa nga. Nangyari na ba ito dati? Maraming nagkukumpara sa Black Monday noong 1987 scenario kung saan bigla ring bumagsak ng matindi ang market o kaya COVID-19 cross-market crash noong March 2020. Magkahalong takot at panic na raw ang nakikita ng mga analyst at baka raw mas malala pa kaysa sa March 2020. Sa Bitcoin side naman, pinaniniwala ang unang magbebenta yung short-term holders. Mga bumili within 6 months at madaling ma-freak out. Ayon sa CryptoQuant data, bumabagsak na raw below break-even ang spent output profit ratio SOPR nitong STH cohort, senyalis ng capitulation. Kapag tuluyan silang nag-panic sell, baka mas humatak pa ng price pababa. Currently, naglalaro si BTC around 79 to 80,000 price range. May ilan ding nagsasabi baka ito na ang perfect time to buy the dip. Sabi ni Charles Edwards ng Capriol Investment, kahit hindi pa ito ang absolute bottom, historically, posibleng local opportunity. Nakikita niya pa rin ang risk, hindi naman ito mawawala, pero kung mag-ease ang senaryo, BTC ang pwedeng unang lumipad ng malakas kung makayanang lumaban ni Bitcoin sa correlation across risk assets. At kung titingnan natin yung price action ni Bitcoin sa daily, meron na tayong bounce dito. It could be a relief rally again, same with S&P 500 na meron ng bounce. So kahit ganon, nagtagumpay ang bears dito na i-reject ang price. Sa area na ito, hindi na nakabalik sa previous swing high and create another lower low. May malakas na support sa 75,000 price level kasi hindi na siya umabot dito sa imaginary horizontal line natin which is nasa 73,000. Guide lang kasi natin yan. It could undershoot and overshoot. As long as it create another lower low, then ibig sabihin bears are in control and still following this downtrend channel. Again, for the bulls, kailangan magkaroon ng break of structure dito. Above 90,000, importante yung level na yan for market recovery. And there should be a positive fundamental behind it like rate cuts or humupa na yung tariff fear. As long as wala pang pangyayari na ganon, bears are in control and any rally could be a fake out. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.